Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit 57,000 individual ang apektado ng pagbaha sa Eastern Visayas dahil sa epekto ng Low Pressure Area o LPA at shear line. Sa report ng NDRRMC, katumbas ito ng mahigit 14,000 pamilya mula sa 103 barangay sa Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at Biliran. Kaugnay nito, nakataas pa rin ang red rainfall warning sa lugar dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Puspusa naman ang rescue operations ng Coast Guard at iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad. Patuloy po ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang binaha sa Masbate at Camarines Sur. Kaagad na nagpadala ng mahigit isang family food packs ang DSWD, Bicol Regional Office para sa mga binahang residente. Bukod sa pagkain, namigay din ang ahensya ng 100 piraso ng malong at 100 piraso ng kumot bilang initial assistance sa Uson, Masbate. Namigay din po ang DSWD ng 1,600 at 67 kahon na mga pagkain sa coastal barangay ng Sula at Sabang sa Vinsons, Camarines Sur. Nagpapatuloy ang pag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan para alamin ang mga kalagayan ng mga apektadong residente. Samantala, alamin naman natin ang iba pang mga balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, ginapangandama na karon sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ang nagkaduol nga Pasko. Sumala pa ni City TMO Head Junicio Abude. Tungod kay gilaumang mabati na ginatawag nga Christmas rush, busa i-maximize na nila ang deployment sa ilang mga personahe. Plano usab nila nga makikoordinar sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 nga i-hold usa ang pagtrabaho sa ilang mga wala pa natapos nga proyekto sugod karong bulan sa Disyembre hangtod sa Enero. Tungod sa gilamang pagdagsa sa mga tao dinhi sa syudad, ginalihok na usab karon sa City TMO ang ilang mga traffic plan ilabi na karong pagsugod sa pagsaulog sa Pasko Fiesta dinhi sa Davao City. Pagsiguro sa mga opisyal nga duna sila'y nakitang pamaagi aron masiguro nga dunay igong pampubliko ug pampasahirong sakyanan nga masakyan ang mga Davaoenyo karong holiday season. Kining atong gihimo natong mga augmentation nga mga bus is kung naikulang, dali na lang siya. Kaya na may mga bus company nga nag-provide sa ato, so additional number of buses na lang ang atong idungag niya. So kana siya mo ay atong kuan sa preparation. In fact, naami coordination na with the LTFRB. Sige na meeting sa Traffic Enforcement Unit, sa LTO, para aning umaabot nga holiday season. Samtang padayong ginaliho karon sa Public Safety and Security Office kung PSSO ang ilang ipatuman nga seguridad sa Davao City karong Christmas season, ilabi na ang ginaatangan nga selebrasyon sa Pasko Fiesta. Sumala pa ni PSSO Head Angel Sumagaysay, duna na sila ginapahigay mga panagpulong o ginatun-an na usab karon ang dugang seguridad nga ipatuman base na usab sa ipahigayong aktibidad subay sa Pasko Fiesta. Gimapangandaman na usab karon sa PSSO ang paghatod og sa mga pahalipay kung pinaskuhan sa LGU ngadto sa mga sakop sa Indigenous Peoples Community. Hinon wala pa naghatag sa PSSO ang saktong ihap sa mga i-deploy nga tropa karong holiday season, lakip na usab diha sa Pasko Fiesta. Buot usab karon sa mga ahensya nga mas pahugtan ang seguridad nga ipatuman diha sa mga mall din gilaumang dagsaon sa mga Davaoenyo aron mamalit og pangregalo ug uban pa. Na to nga dayuhon ang Davao City ka mga tao from other regions or other provinces nga makipag-transact or pwede diri mamalit tanan kanang mga pangumpra and then pagkauman na mulakaw na pod. So gina-expect na to ang influx, no, labi na sa mga malls na to ug sa karsada mismo pati ang traffic. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Dagang salamat, Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.